Ang ugali ng mga Kastila na nakikipagsabuatan sa ilang mga kilalang tao noon na mga Indio para kontrolin ang mga Pilipino, ipinamana nila yan sa mga lahi nilang natira sa Pilipinas. Yung mga anak ng Kastila. Yung mga ibang mayayaman nga dyan mga anak pa ng mga praile. Diba? Ginagahasa nila yung mga Pilipina noon, mga India sa Pilipinas. Okay? Now, ano ang kanilang layunin? Kaya ganyan ang ginagawa nila. Para habang buhay, pati yung kanilang mga anak, ay kontrolado nila ang kayamanan ng bansang ito at ang kapangyarihan. At panatilihing mangmang takot, sunod-sunuran ang mga karaniwang tao at ginagamit nila ang batas na sila ang gumawa, na sinasabi nila sa tao, ginawa ang batas na ito para sa inyong ikabubuti. Pero sila ang nakikinabang. Na pag lumabag ka sa batas na yan, yari ka, parurusahan ka. Pero pag sila ang bumutas sa batas na kanilang ginawa, okay lang, walang problema. Pagkalaban nila sa politika, wawalang hiyain nila gamit ang batas. Pero pag sila ang babalikan mo, gagamitin nilang depensa ang batas. Yan po ang mapait na katotohanan. Okay? Ngayon, nandito tayo sa sistema. Meron tayong hudikatura, hukuman, meron tayong mga gumagawa ng batas, meron tayong mga namumuno. Hindi nyo ba napapansin, lagi nilang sinasabi sa atin maganda ang Pilipinas? Maayos ang kanilang pagpapatakbo. Nasa demokrasya tayo, iginagalang natin ang taong bayan. Lahat ay ginagawa namin at pinagsisikapan. Araw-araw kaming nag-uusap para sa ikabubuti ng bayan. Si Speaker, hindi ba sabi ni Saldico yan? Na ngayon ay tinuturong mastermind daw at nagtatago na pugante. Yun ang sabi nila, ha? Araw-araw. Tatlo kami at si Speaker. Pinag-uusapan namin ano ang kabubuti ng bayan. What is good for the country? What is good for the Philippines? Araw-araw. Anong? Sa mga sumusubaybay sa akin. Kung ang araw-araw nilang pinag-uusapan, sabi ni Saldico, apat sila, ay sa ikabubuti ng bayan at ng Pilipinas. Kamusta ang bayan at Pilipinas? Mula nang magsimula silang mag-usap. Mura ba ang bilihin? Dumami ba ang trabaho sa mga Pilipino? Naging maalwan ba ang lagay ng kalusugan ng ating mga mamamayan? Naging maayos ba ang edukasyon ng ating mga anak? Naging malaya ba ang tao sa pagpuna sa mga mali ng gobyerno? O demanda dito, demanda doon, aresto dito, aresto doon? At laging may banta ng pananakot na isa sa ilalim tayo sa batas militar uli kung papaanong nangyari yan. 40 taon na ang nakakaraan, 50 taon na ang nakakaraan, mahigit, sa dating presidente na ama ng kasalukuyan ngayon. Sige, magkagulo kayo, bababa namin ang martial law. Yan ang lagi nilang panakot para patahimikin ang taong bayan sa kanilang mga hinaing, kanilang reklamo, kanilang puna, kanilang kritisismo, kanilang batikos, kanilang pagtuligsa. Pero sinasabi nila nasa demokrasya tayo, walang martial law. Maganda ang buhay natin. At ang nagpapaliwanag, media, at ang ini-interview nila, matatalinong tao. Graduate niya sa UP, Lasal, Ateneo, UST, kung saan-saan. Kung yung matatalinong tao na yan, na mahigit 50 taon na namumuno sa ating bansa at mga ahensya, ay totoong magagaling, gumaling ba ang ating bansa? Yan ang itanong po ninyo sa mga matatalinong tao na yan. Bumuti ba at gumaling ang ating bansa o yung lagay lang nila ang gumaling at bumuti? Sapagkat kung ihahambing natin ang ating bansa sa ekonomiya, sa kalagayan, wala ho tayong pagkakaisa, watak-watak tayo. Ang katunayan, mayroong berde, may dilaw, may pink, at mayroong pampula, at mayroong pang mga dating pula na mararahas. Yan ang mga komunista. Na hindi mamatay-matay ang kanilang bulok na ideolohiya at kanila pang inihawa na parang bakterya. Sa mga pink ngayon at mga wokes o yung mga kabataan na madaling maakit at ma-recruit para umakyat ng bundok at lumaban sa militar. At sa loob mismo ng militar, may mga nanggagaling na bulok. Ang isang matibay na ebidensya si Trillanes. Tuwing yung taong yan bubuka ang bunganga at papasok sa isang lugar, gulo po ang dalay. Tingnan nyo nangyari sa Senado kagabi.